Sarili mong community tapos hindi ka pinaniniwalaan. Ayoko rin kasi ng toxic. Sabay na muna. Hindi ko pa kaya. Nasaktan ka? Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan ho natin yung part 17 ho ng vlog ni Kalingap Rab kay Medit at saka po kay Dan, na kung saan nga po nakakalungkot. Marami pong nalungkot, maraming nagulat dahil po yung love team po na Dandit o kaya Dadit ay tuluyan na pong inihinto. Bakit ito po ang naging desisyon po ni Kalingap Dan? At ano-ano ang magiging implications po nito? Dito po sa Team Kalingap, kina Kalingap Dan, kina Medit, at saka po sa lahat na makasamahan po dito sa Team Kalingap. Makakabuti kaya ito sa part po ni Medit, sa kanyang mga supporters, sa kanilang GC, o kaya naman, ito ho ba'y makakatulong sa part naman po ni Kalingap Dan, ni Kalingap Rab, dito po sa community po ng Team Kalingap? So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page at Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow yun, pwedeng i-like at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyo. At sina Kuya Bal Santos Matubang po, sina Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Ruel of Malalag at saka po si Jabber Sniper. Lagi po nating pinapaalala na pwede po nating suportahan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung gumulat po sa mga viewers kahapon, mga kabayan po natin, na kung saan po, yung iba sa kanila, alam na po, dahil na-discuss na nga po natin yan eh. May mga supporters, ilang mga grupo, na talagang alam po nila na ito po ang mangyayari. At siyempre may mga dahilan po yan kung bakit ganun po ang desisyon ni Kalingap Dan, ni Kalingap Rab din. Siguro sa ikakatahimik po ng lahat, palagay ko, kaya nila po ito ginawa. Pero siyempre hindi po natin makakalimutan yung 17 episode na yan na kahit papaano ho, nagpasaya po yan sa mga viewers ng Team Kalingap. Marami rin pong kinilig, maraming umasa na sana si Kalingap Dan at saka po si Medit ay sana magkatuluyan o kaya maging sila po, mga kabayan natin. Kaso nga lang po, yung inaasahan ho ng ilan, hindi na po matutupad. Dahil dito nga po sa episode na ito, tuluyan na pong tinapos yung love team po na Dandit o kaya Dadit. Ngayon ang tanong, bakit ho kaya, mga kabayan natin? Siguro naman, yung mga viewers natin, yung ilan, may konting idea ho dito. Bakit ganito ang naging desisyon? Siguro ho, kung inyo pong maaalala, kahit po doon sa damit na galing po sa Palawan, naging malaking issue po yon. Kahit anong paliwanag po ni Kalingap Dan, talagang ayaw pong makinig ng mga viewers, ng mga supporters. At si Dan ho dito ay talagang nagkaroon po ng maraming buzzers din. Hindi lang po si Kalingap Dan, pati po si Kalingap Rab, talagang nagkaroon din po ng buzzers. At ang masakit po dito, yung mga grupo na sumusuporta po kay Medit, yung iba po ay admin pa, talagang nakakapagsalita ho ng hindi maganda kay Kalingap Rab. Na kung saan si Kalingap Rab naman po ay walang kamalay-malay. So siyempre po dito sa social media, hindi ho maiiwasan yung mga bagay-bagay na yan, yung nagiging usapan sa mga GC. Nakakarating po yan kung saan-saan. At sa malamang po yan, natanggap din po yan ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Paano masabi? Pero hahanga po tayo dito, mga kabayan natin kay Kalingap Rab. Dahil kahit ganun ho, hindi ho natin siya nakitaan dito sa episode na ito na para bang nagagalit siya. Talagang binigyan pa rin po dito si Medit ng magandang pagkakataon. Siguro po, para hindi na po magtagal, mas maganda siguro, panoorin po muna natin yung part na kung saan po si Kalingap Dan po ay talagang nagpaalam kay Medit. Ito po yun. Yun nga, siguro hanggang dito na lang muna, di ba? Ang ating love team. Bakit? Hindi pa ako ready. Sabay na muna? Ano? Please, Dan. Sige na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young
and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Alam natin, malungkot po si Medit. Sa totoo lang po, talagang nakakaawa po yung sitwasyon niya. May konti siyang idea, kaso nga lang po doon sa ganung sinabi po ni Dan, mukhang hindi siya masyadong handa po mga kabayan natin. Kaya sa malamang ho talaga yung mga viewers natin, makakakuha po ng konting simpatya ho si Medit po dito. Doon po sa eksena na yan. Ngayon po ang susunod na tanong po dyan, ano kaya ang naging dahilan? Bakit nga ba yun ang naging decision po ni Kalingap Dan? Ito, panoorin po natin yung konting clips po dyan. Kaso yun nga, yung nangyayari is parang sobrang parang sumusobra na din yung pagiging, yung pagtatanggol nila. Di ba? Kaya na hanggang sa nakakasabi na sila ng mga masasakit, lalo sa mga taong wala ring alam o nadadamay. Yun. Meron din kasi ako nabasa doon sa mismong GC din ng Dandit. Nag-leave na lang. Dandit o Dadit? Hindi ako sure kung Dadit or Dandit. Kasi di ba madaming GC. May nabasa lang ako na yung tungkol nga doon sa regalo. Tapos pasalubong kong damit. Sabi nung, may mga, parang nag-uusap-usap lang sila. Sabi, di naman daw yung cash sa kapatid ko. Kasi maliit yung damit, matama naman yung kapatid ko, malaki daw yung si Hana. Kainis lang. Siyempre, nadamay pa yung kapatid ko. Nag-explain na nga ako nung tungkol nun. Tapos, nag-deep na lang ako. Parang yun lang isa sa mga dahilan din na sarili mong community. Tapos, hindi ka pinaniniwalaan. Daming pagdududa sa'yo. Kaya, hindi wag na. Ayoko rin kasi ng toxic. Gusto ko stress-free. So yan po mga kabayan po natin. Yan po yung binanggit po ni Kalingap Dan. Talagang alam niya po na talagang parang nagiging toxic na ho talaga yung ilan sa mga fans. Yung sobrang pagtatanggol po doon sa GC. Kumbaga ho kasi nabasa rin po ni ni Kalingap Dan. Yung mga usap-usapan po sa GC na yan, talagang kumalat po kasi yan mga kabayan po natin. Kaya siguro parang hindi na rin po natiis ni Kalingap Dan. Sa sakit siguro ng kanyang mga nabasa, mga kabayan natin, na kung tutuusin, dapat hindi naman po marapat. Kasi una-una, siya po ay kalab din po ni Medit. Tapos ang dating ho, siya po ay nababas. Lalong-lalo na po, doon po sa t-shirt na galing po sa Palawan. Naging malaking issue po yun. Si Kalingap Dan po dyan ay nagpaliwanag. Kaso nga lang ho, ayaw siyang paniwalaan. Kaya siguro po, yun ang naging decision po ni Kalingap Dan po dito. Pwede na! At sa inyo pong kaalaman, hindi lang po si Dan ang nabash po dito. Actually po, kahit po si Kalingap Rab, talagang nagkaroon din po ng bashers dito. Yung iba pa po dyan, medyo kilala na supporters talaga ng Dandit o kaya ng Dadit, pero nakakapagsalita ho ng hindi maganda kay Kalingap Rab. Yung iba pa nga po dyan, mayroong mga voice record. Marami ho, na kung saan po ay talagang, nalaman din po yan ng mga concern sa inyong kaalaman po. Pero doon po sa paliwanag po ni Kalingap Dan, parang ang dating po dito, sa ikakatahimik po ng lahat. Kaya siguro po, ang panawagan ho natin dito, pilitin ho natin intindihin yung sitwasyon. Total, hindi pa naman po yan talagang tapos na tapos, malay ho natin. May mga pagkakataon pa sa hinaharap na mag-meet po uli sila. Malay ho natin na maituloy po uli yan. So, hindi po natin alam yan. Kasi kung paiiralin po natin dito yung galit natin, yung inis natin, panawagang i-unsub, so hindi ho maganda ang implications po niyan. Hindi po maganda ang magiging epekto po niyan. Both sides ho yan, mga kababayan natin. Although, siyempre ho, hindi po maiiwasan, meron pong consequence yan sa part po ni Kalingap Dan. Talagang marami rin po magagalit talaga sa kanya. So, yung gano'n naman po ay normal yon. Lalo-lalo na po, yung iba ay talagang nagulat na hindi masyadong alam yung dahilan. So, talagang, talagang magagalit po sa kanya. Kaso nga lang po, yung mga ganyang bagay ay kailangan pong lumipas po yan. At depende rin po yan sa kanila kung paano po yan dadalhin ng medyo smooth na hindi na masyadong lumala pa yung sitwasyon. So, antabayanan po natin yan. Ngayon, meron din po akong gustong i-highlight dito naman po sa part ni Medit. Dahil nakita ko po dito, talagang matatag po siya. Kahit ho ganun ang sitwasyon, talagang nandoon po yung pagsuporta pa rin po kay Kalingap Dan, doon po sa naging desisyon. Kumbaga ho, nandoon po yung respeto. Una, sana, kahit na magkaroon tayo ng sariling landas. Sana maging consistent, tapos mas lumawak pa. Nandun pa rin. Pero, basta, yun, ikaw, anong masasabi mo doon? Wala ako naman, Sir Dan, kung ano yung support lang naman ako. Tsaka nire-respeto ko kung ano yung decision ko. Ngayon, yung mga binanggit ni Medit na yan, kahit nung kausap po ni Kalingap Rab, nandoon pa rin po yung binabanggit niya na sa ikakatahimik po ng lahat, parang okay na lang din po siya. Bagamat po, hindi niya po mailihim din kay Rab
na apektado po talaga siya. Okay ka lang? Okay ka naman? Nalungkot ka ba? Oo, Kuya Rob. Nalungkot po. Kasi syempre, naging malaking parte na din po yung love team namin ni Sir Dan sa akin, sa kung asaan ako ngayon. Kaya lagi po ako magiging base leader. And nagulat talaga po ako na ganun kabilis. Pero syempre po, kung para naman sa ikabubuti ng lahat, syempre doon po na. Although sinasabi ni Medit, hindi naman daw po siya naapektuhan. Kumbaga parang nasyak lang daw. Masyadong fresh pa yung pag-iwan sa akin ni Sir Dan. Hindi ko pa kaya. Nasaktan ka? Nasaktan ka? Na-shock, Kuya Rob. Tsaka syempre, nasaktan ako para sa community namin. Kasi alam Hindi, ko... sa sarili mo. Hindi, syempre kat love team lang, di ba? Na-hurt ka rin Hindi naman. naman, Kuya Rob. Hindi ka na-hurt? Hindi. Di ako iniwala. Di ako iniwala. Kita ko sa mga mata mo eh. Hindi naman. Na-shock lang. Tapos yung isa pa po, na binanggit ni Medit po dito, yung tipong stay positive lang daw po. Kahit daw wala ng love team, yung pagsuporta po ay nandyan pa rin. Stay positive lang po tayo. Huwag po tayo mag-spread ng negativity. Kasi, yun po, may mga nasasaktan po tayo. Pero at the same time, nakakapanakit din po tayo. Kasi dahil lang sa nasasaktan tayo, parang para sa akin po, hindi yun tama. Sana po, kahit wala ng love team, wala ng dadit, sana tuloy pa din po yung support nyo sa akin, kay Sir Dan, sa Kalingap, lalo na po sa Kalingap. Yun po mga kababayan po natin, yun po yung naging pamamaalam ni Dan kay Medit. Mga kababayan po natin, at yun po ang kanilang reaksyon, kanilang mga sinasabi ho patungkol po sa pag-stop ng love team na yan. Ngayon, puntahan naman po natin, ano nga ba ang magiging status po ni Medit ngayong yan po ang nangyari dito po sa Team Kalingap. Alam niyo po mga kababayan po natin, si Kalingap Rab ho talaga, kumbaga ini-extend niya po yung kanyang kamay kay Medit. Kumbaga kahit po ganun ang nangyari, nakita natin dito si Rab talaga, parang sumusuporta pa rin kay Medit. Bagamat sa inyo pong kaalaman, bago pa po nangyari ito, napag-uusapan na po yan sa GC nila. At inihahanda po si Medit na maging charity vlogger din. At kahit daw po wala na sa Team Kalingap, susuportahan po nila si Medit. Kung sila'y malaya na sa love team, pwede na niyang i-vlog si Medit at pwede rin silang mag-collab bilang isang charity vlogger. Kaya nga po si Kuya Bal Santos Matubang, nagkaroon po sila ng mga topic na kapag yung mga angels o kaya yung mga beneficiary, mas maganda, wag nang mag-vlog. Dahil nga po marami hong nagpo-push dyan na si Medit ho ay mag-charity vlog. Dahil si Medit ho kasi, talagang halos araw-araw ho yan, nagla-livestream yan sa kanyang Facebook page. Kaya kung titingnan po natin, may po siya, may kakayanan, at saka parang na-expose na rin po siya sa social media, kung tutuusin. Pero ang gusto ko pong i-highlight po dito ay yung ino-offer po ni Kalingap Rab kay Medit pa rin. Ito panoorin po natin. Di ba tinanong nga kita kung papayag ka rin mag-vlog. Pero ngayon, ma-advise ko sa'yo, huwag na muna. Kasi may plano din ako sa Kalingap Angels Batch. So gusto ko rin ma-meet mo sila. Di ba? So ayan po, para kay Kalingap Rab ho, parang hindi niya po nire-recommend na parang mag-vlog na rin po si Medit. Which is maganda po yun. Kasi alam na po natin na hindi po ganun kadali. Minsan ho, viral tayo sa ngayon, pero hindi po pang matagalan yan. Minsan ho, yung mga supporters natin, yung mga humahanga sa atin, minsan bigla pong nawawala kapag nandoon na po tayo mismo. Tapos sa part naman po ni Medit, nabanggit niya po na parang hindi niya po daw iiwan ang Team Kalingap. Kalingap ka na eh. Hindi ka na pwedeng basta-basta na lang mawala. Unless kung iiwan mo kami. Ay, hindi po. Siyempre, hindi po. Hindi ka naman na, hindi mo naman naisip na Hindi naman po clear. Iwan ng Kalingap. Hindi po. Kasi sobrang tinatanong ko pong malaking utang na loob. Yung lahat kung asan po ako ngayon, kung ano yung mga blessing na dumadating sa amin. Kasi para sa akin, wala naman po ito lahat kung wala po guys. kayo. Thank you. So ayan po mga kababayan po natin, doon po sa mga fans po ni Medit, mga supporters, at saka sa Kalingap na rin po. Kung atin pong titingnan, parang pwede pa naman po maging smooth po yung samahan. Dahil part pa rin po silang Kalingap Angels, yung Batch 2, part pa rin po siya. Kaso nga lang po ang inisip po natin dito, yung mga supporters po ni Medit, yung kanilang GC, yung mga sponsors, marami po kasi yan, mga kababayan natin. At meron na rin pong history na talagang masyado ho silang protective kay Medit. Na kung saan nga po parang sa sobrang pagmamahal nila kay Medit, medyo ho parang masama na ang loob nila sa Team Kalingap, kina Kalingap Rab, kina Kuya Bal Santos Matubang. Kaya ganun po ang nangyari.
Ngayon, depende po yan sa kanila, ano? So, aabangan po natin yan, aantabayanan po natin yan. Kung ano po ang susunod na kabanata po dito sa kwento ng buhay ni Medit, particular po yung pagbablog ng Team Kalingap. Ito po ba yung magtutuloy-tuloy o unti-unti na hong hihinto? At iyon po ay abangan sa mga susunod mong episode. Pero ang masasabi lang po natin dito, kapag ang mga supporters, ang mga sponsors, minahal ho ang Team Kalingap ng higit sa beneficiaries, sigurado ho, hindi ho magkakaroon ng problema. Hindi naman ho masama na ibigin ho natin or mahalin po natin yung mga beneficiaries, kung sino po ang gusto natin. Kaso nga lang ho, wag dumating sa punto na atin po makakalimutan ang Team Kalingap. Doon po mag-uumpisa yung pagsama ng loob po natin at doon tayo makakapagsalita po ng hindi maganda sa Team Kalingap. At kapag ho nalaman nila, sorry na lang po, magkakaroon talaga ng problema. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala mga kabayan po natin, magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa Kokos, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Sana itong nakaraang buwan, yung nalikom po natin, itulong naman natin kay Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang babae program. Dahil kanina narinig po natin, dalawa po yung kanyang papabahayan. So suportahan po natin si Kuya Bal din. So maraming salamat po sa inyo. At siyempre ho sa ating mga viewers, mga followers, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!